So, good afternoon, brethren, our family and friends. Para sa ating preaching for this afternoon, I invite you to open your Bibles to 1 John chapter 1, and we'll be reading verses 5 to 10. 1 John chapter 1, verse 5 to 10. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with him. We have fellowship with him, with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Blessed be the reading of the word of God. And before we continue, let's ask the blessing of our Lord. Our dear Lord, thank you for this afternoon that once again we are gathered in this place. Nawa po sa pamamagitan ng iyong salita na isinulat ng aming apostol Juan, matutunan po namin ang katotohanan na ang mga tao na nag-aangkin na sila ay nasa iyo, na sila ay Kristiyano, ay naglalakad sa iyong liwanag at hindi na sa kadiliman. At nawa po ang mga bagay na ito ay patuloy naming magawa na lumakad sa liwanag sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ito ay mag-compel sa amin na sumunod sa iyong liwanag. Ibabad mo ang aming mga puso sa katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nandito na tayo sa pangatlong installment ng ating series na pinag-aaralan natin yung letter ni Apostle John sa mga churches dun sa yung mga first century churches. And natutunan din natin na yung isa sa rason kung bakit sinulat ito ni John para i-dispute yung error ng mga yung kanina lang na pag-aralan natin, yung mga Gnostics. At yung kiniklaim ng mga Gnostics na to, that they are the enlightened one. Kiniklaim nila yung title na yon because ang kanilang pride ay sila yung merong special or secret inner knowledge. At hindi lahat ng mga Gnostics or hindi lahat ng tao ay kayang i-achieve yung knowledge na ito. Na nagkakaroon din sila ng parang may mga elite or merong elitism dun sa group na yon na may mga tao lang na magpo-possess nung secret inner knowledge na ito. Kaya nga yung word na Gnostic, ayun yung nag-stick sa grupo na ito. Kasi sa Greek, yung Gnostikos, ang ibig sabihin niyan ay having knowledge, which is ayun ang kanilang pinagmamalaki. At mapapansin din natin, yung mga Gnostic, hindi sila rival ng Christianity dun sa panahon ni John. Kundi, yung belief ng mga Gnostics ay hindi totally opposed yung presentation, yung na kanilang belief, pero ang ginagawa nila, ini-inject nila yung mga lies na ito, and they are suppressing yung
Christianity's fundamental truth. So yun yung ginagawa ng mga Gnostics, which is heretical yung kanilang teaching. At yun din yung tinatawag natin na sinisync nila yung false teaching with the truth of God, which is syncretism. Imbes na maging rival, ang ginagawa ay ini-inject yung error dun sa paniniwalang Kristyanismo. Alam natin na yan yung tactics ng kalaban. Siya ay sobrang tuso. Hindi niya tahasang sasabihin na mali yung paniniwalang Kristyanismo. So may mga ganong paniniwala, may mga ganong belief, pero ang gagawin niya ay meron siyang i-introduce na error. Meron siyang mag-iimamali niya yung isang aspeto ng paniniwalang Kristyanismo para yung iba hindi siya madaling ma-detect. Yung kanyang move ay the word cunning at saka insidious. Kung alam niya yung movie na yun, mas nakakatakot ito. When we say insidious, it's a gradual and subtle process that secretly cause harm. It creeps in slowly without raising immediate alarm. So lalo na sa mga churches na wala silang pagkukumpara sa Biblia at sa ano yung pinapractice ng church o ano yung pinapaniwalaan ko. Kung wala silang pagtatambal ng dalawa na yon, mahuhulog sila sa mga kamalian na ini-introduce ng kaaway. Sometimes it may appear safe and attractive initially. Pero ang design niya talaga is, or ang goal talaga ng mga kamalian na to is to trap someone in a damnable state. Kaya minsan, di ba, mas mahirap yung mga nag-aangking Kristiyano na ma-introduce talaga sa kanila yung katotohanan ng Biblia. Kasi meron silang, sa kanilang mind, ito na yung totoo na pinapaniwalaan ko. Bakit sinasabi mo pa na may mali dito? And ayun yung ginagawa ng mga Gnostic sa panahon ni Apostle Juan. And also si Apostol Pablo, applicable sa kanila yung sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 18 to 21. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, whom by their unrighteousness suppress the truth. And sa verse 21, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and yung sumunod na mga verses, they fell into the rabbit hole of idolatry. And nung nakarang pinag-aralan natin, which is ang topic natin is yung sinabi ni John na God is light, at natutunan natin na yung sinabi niyang God is light, it pertains to God being perfectly good and also yung kanyang pagiging absolutely truthful or He is the absolute truth, tsaka niya sinundan ito nung mga nabasa natin kanina. And those who say that they have fellowship with Him, those who wear the label Christian, are not walking in the darkness, but walking in His light. Iyon yung katotohanan na dapat i-possess ng nag-aangking Kristiyano. The life of a Christian is marked by the following, at ito rin yung ating 2 puntos sa ating preaching
ngayong hapon. The first one is the progression of sanctifying truth. And yung pangalawa is the realization of remaining sin. So, tingnan natin yung una, the progression of sanctifying truth. So si John, kinwestiyon niya yung profession nung mga nagkiklaim na meron silang fellowship sa Panginoon. Di ba sabi niya, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, anong sabi? We lie. Tayo ay nagsisinungaling and do not practice the truth. At itong self-examination na to, mapapansin natin, ano yung ginamit ni John? Hindi niya sinabing, if you say. Ano yung ginamit niya? If we. So even si John, hindi siya ay under ng self-examination na ito. Na lahat ng nag-aangking Christian should be walking in the light and not in the darkness. So mayroong dalawang konsepto, yung light and yung darkness. Ano yung activity na ikinabit ni John dun sa dalawang opposite na kaisipan na ito? The activity of paglalakad, walking. And when we say walking, it represents an ongoing. Hindi pa siya tapos, it is ongoing. Step-by-step progression or a continuous journey rather than a single event. So, di ba yun yung ginagawa natin? Pag tayo ay naglakad, hindi lang isang hakbang. Kundi pag isang hakbang ka lang, humakbang ka lang, hindi ka naglakad. Pero it's a continuous step by step, di ba? Sabi nga, step by step para sumakses. Pero saan tayo sumasakses? In the light or in the darkness? So mga kapatid, saan tayo naglalakad? Question, lumalalim ba yung relasyon natin kay Jesus? O tayo ay unti-unting lumulubog sa kumunoy ng kasalanan? Parehong pagbaba, isa paglalim sa relasyon sa Panginoon, isa paglubog sa kasalanan. Umaahon ba ang ating mga puso sa kawalan ng pagpapatawad o umaahon ba yung puso natin dun sa sa unforgiveness? O mas tumataas or mas pinapataas natin yung pader na humaharang sa atin para maging bukas yung buhay natin sa kapatiran? Tumitingin ba tayo sa kagandahan at kabutihan ni Jesus? O nakatitig na tayo sa karumihan at kasamaan ng mundo? O dumadami ba ang mga kabutihan na nagagawa natin para itanghal ang pangalan ng Diyos o limpak-limpak na yung kayamanan natin dito sa lupa para lang tayo ay maging proud sa ating mga sarili, pataasin yung ating estado, at makita natin na mas mababa yung iba? Brethren, where in our lives there is a progression? We are progressing. Saan tayo naglalakad? And it calls for everyone who say that they are Christian to examine ourselves, to see whether we are really walking in the light. Because we know that sanctifying truth should be progressing. And alam din natin na kapag sinabing ongoing, hindi siya tumigil. And since ang ibig sabihin nun ay, this is a lifelong, it's a lifetime, ongoing process where we allow the Holy Spirit to transform us or transform our character and conduct to become like Jesus Christ. It's an ongoing process in our life. And after we examine ourselves,
by the work of the Holy Spirit, we find ourselves walking in the light as He is in the light, alam natin na nagagawa natin yon not because of our sheer will. Na nagagawa natin dahil we have the strength. We have the will. Yung will natin ay resolve. Hindi natin i-attribute yon sa ating mga sarili. It's only because of His grace. Kaya alam natin na tayo ay patuloy na naglalakad sa liwanag. Yan ang sabi doon ni Apostle John, if we walk in the light, we have fellowship with one another. It is a sharp rebuke for those who claims they are Christian but still walking doon nga sa darkness. The fellowship that we have bilang mga Christian ay masasabi nating exclusive. Exclusive only for those who are walking in the light. Di ba may mga ngayon, may mga tinatawag na progressive Christian na dapat daw ang Christian or ang Christian faith ay inclusive, which is yun, ang ibig sabihin nila doon na kahit yung mga nag-profess na sila ay homosexual, na abortion, ay welcome dapat sa church, which is nagiging inclusive ang church. But yun ay lie. But I believe that Christianity is radically inclusive. Pwede nating i-claim na radical na inclusive ang Christianity in its invitation to all people. Tama yon. We can claim that Christianity is radically inclusive when we invite people. Pero hindi ibig sabihin nun na if we invite them, kahit sino pa yan, kahit anong estado sa buhay, or even yun nga, yung dapat daw include yung mga taong sila ay mga homosexual at ang kanilang they affirm yung abortion or yung iba-iba pang mga alam natin na kasalanan na hindi inaalaw ng Bible. Pero pag sila ay naging tunay na Christian, kasama na sila doon sa sinasabi ni Paul na nung sinulatan niya na you were. It will be a past tense. Hindi sila ma-include sa ating samahan na magre-remain silang in their sin. Because yung structurally, we are exclusive in its requirement for salvation. May requirement ang salvation. Ano ang requirement natin sa salvation? Kailangan ba mabait? Kailangan ba nagsiserve sa church? Ano ang requirement ng ating salvation? Or ano ang requirement ng ating salvation? Faith in Jesus Christ. True faith in Jesus Christ, which yung tao na makasalanan kapag na-include sa kanyang kawan ay hindi mananatiling nabubuhay sa kasalanan at naglalakad sa kadiliman. At ano yung naggagarantiya ng kaligtasan ng tao? Mababasa natin doon, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Ang maghuhugas ng kasalanan ng mga tao na mai-include sa kanyang kawan ay ang dugo ng Panginoong Hesus. And we avail ourselves of it, yung blood of our Lord Jesus Christ, not only in our salvation. Hindi salvation or hindi redemption yung tinutukoy ni John nung sinabi niya to. Anong yung tinutukoy niya? Sanctification. So yung blood ni Jesus ay hindi lamang natin na-avail in our justification, but also in our sanctification, a lifelong
sanctification. And the sanctification that God supplies, alam natin, it progress in our lives. Hindi siya stagnant, hindi siya paurong, which is walang naglalakad ng paurong, ang lakad ay pa-forward. At saan tayo patungo? Sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. At kung mababasa natin sa John chapter 17, verses 16 to 21, when Jesus is praying on the garden, nung time na siya ay malapit ng mamatay, ito ay kanyang high priestly prayer. Ito yung sabi ni Jesus, "They are not of the world, just as I am not of the world." Tinitukoy niya yung kanyang mga disciples. "Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth." Tayo ay patuloy na nasa-sanctify sa katotohanan na ipinapahayag ng salita ng Diyos. And in verse 20, "I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word." Ito yung succession ng paniniwala natin na tayo ay naniwala sa Panginoong Jesus dahil sa testimonies ng kanyang mga disciples. And yung prayer dito ni Jesus ay nag-extend, hindi lang sa mismong disciples niya this time, at nag-extend din dun sa atin ngayon, sa panahon natin. That they may also be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us. So tinitukoy dito yung pagkakaisa natin kay Jesus at pagiging isa natin sa Ama. Dahil dun sa sanctifying truth na ipapahayag ng kanyang mga disipulo through all the world and through all the ages. At ito yung katotohanan na tayo ay patuloy na nag-move forward. May pag-usad yung ating yung ating faith, yung ating sanctification. And the next is yung ating point number 2, the realization of remaining sin. In the light ng katotohanan na tayo ay naglalakad na moving forward sa kabanalan, pero isinunod ni John yung mga salita na ito. Yung, if we say, we do not sin. Kung babalikan natin yung belief ng mga Gnostics, since yung kanya nilang paniniwalang ay duality, na yung spirit ay pure, tapos yung physical ay evil, meron silang kaisipan na ganito. Kahit anong gawin nila dun sa physical body nila, even sin, ay hindi makakaapekto sa spirit. So meron silang ganong paniniwala, which it lead to the indulgence of the flesh. At siguro sa modern time, hindi ko alam kung gaano siya ka-similar, pero yung belief ng hypergrace, na ini-eliminate na yung need for an ongoing confession and repentance. Kung narinig nyo na yun yung nasave ka na, at kahit ano pang mabigat na kasalanan ng nagawa mo after you are being saved, ay, you are still saved, at
ano yun, kahit walang progression, yung faith or yung sanctification mo ay, ayun ang dulo mo, you are saved. Which is minsan yun din yung maling paniniwala sa once saved, always saved. Iyon ay isang delikadong paniniwala. And we adhere sa katotohanan na ito ng ating confession, which is yung mababasa natin sa chapter 13. And the summary is, the confession state that while believers are united with Christ and our body of sin is already destroyed, sanctification is a continuous process on this side of eternity. Some remnants of corruption live on in every part, which spark a continuous and irreconcilable war between the flesh and the spirit. So merong civil war na nagaganap sa loob ng bawat nag-aangking Kristiyano. At yun yung katotohanan ng buhay ng Kristiyano. Pero may mga ibang tao, they want to be released dun sa conflict na ito, sa war na ito, sa maling paraan. Parang, ang gagawin nila, gusto na nilang mawala yung conviction, yung gusto nilang peace lang yung maramdaman nila. If this war has ceased within us, and we thought that this is the peace we wanted on this side of eternity, posible na kung nawala na yung war na yon at peace na lang yung mararamdaman ng isang tao on this side of eternity, posibleng may nanalo na. But on this side of eternity, ano kaya yung nanalo? Those people who allow the war to cease have a false sense of peace wherein they don't feel any guilt, any shame, or any conviction. At yung mga tao na to, they already abandoned the faith. Dahil gusto nilang ma-release dun sa war within in a wrong way. Brethren, in our lifetime, the battle rages. Sino amin dito na tapos na yung war within me? Sino amin dito na napagtagumpayan ko na 100% yung mga kasalanan? May makakapagsabi ba sa atin right now na, uy kapatid, wait lang, hindi mo na ako kailangang i-rebuke dyan sa particular sin na yan. Kasi napagtagumpayan ko na yan way back. Let's have this thinking that we are living in between the already but not yet. Though hindi ito nagpo-promote ng defeatism. Na yung ibang Christian naman, ang kanilang kino-confess or ang kanilang estado lang ng kanilang Christianity ay yun lang nandun sa patuloy na pagkakasala, yung ibig sabihin nga kanina ng walking, hindi lang siya yung isang beses na nangyari na Kristiyano na nag-aangkin ng Kristiyano pero yung may mga sin na patuloy pa rin na hindi niya gusto, yung kagustuhan na pagdagumpayan, nawala.
Hindi ito yung tinutukoy natin dito na doon na lang tayo sa defeatism na thinking. Pero we know that for those na nawawala na sa paglakad sa liwanag, kaya isinunod ni Apostle John yung chapter o yung verse 9. Kung tayo ay nahuhulog sa kasalanan, it says here, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ni-remind once again tayo ni John that merong tayong ibinigay ito ni John for us so that we will be confessing our sins unto God so that we will be cleansed from it. And yung tinutukoy niya dito, it is not by hiding. Hindi sa pagtatago ng kasalanan. At hindi rin dito tinukoy na it is by doing good works para i-outbalance natin yung kasalanan natin at mayroong kabutihan tayong nagagawa. It's also not about the things that we promise or we are now doing for God na maglilinis sa atin. Hindi yun yung tinukoy ni John. Pero ano yung sinabi niya? First is we need to confess our sins. At kung babalikan natin yung Greek na word, yung confession, ang ibig sabihin niya ay saying the same. Sinasabi mo kung ano yung katotohanan ng kasalanan base sa kung paano ito sinabi sa Biblia or kung paano ito in-explain ng Diyos. Acknowledging the truth of how horrible and heinous our sins are according to what God says about sin. Diba? For not our excuses, but His explanation of what sins are. Not our terminologies. Diba? Ngayon, yung mga sin, hindi na nila tinatawag as what those sins are. Adultery, nagiging affair. Mas pinapababa ng mundo yung sin up to the point na hindi na siya kasalanan. It's just a failing. It's just shortcomings. Diba may mga churches nga na never nilang babanggitin yung kasalanan or yung sin na word. But according to His terms, according to God's terms and conditions, not through our lies, but according to His holy law, na mare-recognize natin na tayo ay nandun pa rin sa estado na makikipaglaban sa kasalanan. So, what can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Para sa mga tao na nandito ngayon na wala pa sa Panginoong Jesus, this is the only thing that can wash away your sins. Hindi dahil gagawa ng mabuti, hindi dahil meron kang gagawin para sa Diyos, o hindi itatago na lang yung kasalanan. Mga kaibigan, inaalok ang ebanghelyo sa mga tao na naglalakad sa kadiliman upang maranasan na maglakad sa liwanag patungo sa kabanalan sa pamamagitan
ng dugo ng Panginoong Jesus. From the kingdom of darkness into the kingdom of light, doon tayo tinubos ng Panginoong Jesus. Kaya itong panawagan sa mga kaibigan namin na nandito ngayon, na wala pa sa Panginoong Jesus, hindi natin kaya sa sarili natin na patuloy na maglakad sa kabanalan unless tayo ay maging kaisa ni Kristo sa pananampalataya, paniniwala na mayroong Jesus na namatay sa krus, hindi dahil siya ay makasalanan, kundi ang mga kasalanan natin ay napunta sa Kanya. At siya ang umako, siya ang sumalo ng galit ng Diyos. Binuhos ang galit ng Diyos sa Kanya para sa atin ay nigapatak ay wala na. At para sa mga kapatid naman natin ngayon na patuloy na naglalakad sa liwanag at nagkakaroon ng inner na civil war between flesh and the spirit, ang pag-asa natin ay ito ay matatapos. Mga kapatid, sino yung napapagod na sa araw-araw na pakikibaka sa kasalanan? Who wants na ma-release na tayo dun sa battle na yun? O labas. Pero ang pag-asa natin, we will be released. Because we know na yung punishment ng sin dahil sa ginawa ng Panginoon ay wala na sa atin. Sa mga nag-aangkring Kristiyano, the punishment of sin was already canceled. But although right now, the power of sin may mukhang tinatalo tayo, pero we know that the Holy Spirit will be our help. Pero ano yung pinaka-exciting na part? The glorious day when one day, even the presence of sin will be gone. This is the hope that we have in Jesus Christ. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na naglilinis sa amin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Nawa po ang bawat isa sa amin dito na nag-aangking Kristiyano ay patuloy din na maglakad sa liwanag. At alam po namin yung hirap ng pakikibaka sa kasalanan, day in and day out. But Lord, i-sustain mo kami. Sustain mo kami sa battle na ito. And also, wag din po kaming mahulog sa thinking of defeatism na magre-remain kami na parang defeated ang aming mga pananampalataya in the face of all the sins na nagre-remain sa amin. Bagkos magkaroon ng progression yung aming sanctification, magkaroon ng paglalim sa aming relasyon sa iyo. At ito ay, alam namin, though in this side of eternity will be a lifelong battle, pero alam po namin na ikaw yung magsusustain sa amin. And for those na hindi pa po, wala pa sa iyong kawan, nananalangin po kami na manawagan ang salita mo sa kanila sa oras na ito, na maging sila din po ay matransfer from the kingdom of darkness to the kingdom of your Son, Jesus Christ. Dahil hindi pa Kristiyano at mapa-Kristiyano ay parehong mag-a-avail ng panglinis ng kasalanan.
what can wash away our sin. Not our good works, not all the things that we will be doing for your name, but only the blood of Jesus Christ. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.